Mataas na handbrake ng Toyota Avanza. Ano nga bang dahilan? Okay, ito na-adjust na yung mga brake shoe niya. Okay, checkin natin kung anong dahilan nito. At bumili na si customer ng brake shoe. Nung na-check natin is makapal pa ang brake shoe mga boss. So ayan, kung nakikita nyo, napakataas ng handbrake nito. Ayan, checkin natin yan mga bossing. Okay, so akala niya manipis na daw no, yung brake shoe, kaya bumili na siya. So ito, bubuksan natin tong cover na to para makita natin kung anong problema no. Ayan, bilis lang yan. Tanggalin yung number 10 socket. Ayan, taas yung handbrake. Ayan, makikita nyo na yan. Ma-access na yan mga bossing. Ayan, so dahil para makita natin, hanap natin dito yung adjustment no. Merong adjustment yan dito sa may handbrake. So kadalasan yan nasa likod. Kung wala sa likod, nasa harap. So ito, checkin ulit natin. Ayan, so wala talaga dito no, chinik ko. Ngayon pupunta tayo sa kabila. Okay, sa harap. Ayan, kung makita nyo, yung takip na yan no, ayun no, yung mahaba na yan, dyan tayo mag-a-adjust. Okay, kasi na-adjust na natin dun sa likod, dito na tayo mag-a-adjust. Okay, gagamitan nyo lang yan ng deep socket number 10. Ayan no, ayan. So sa pag-a-adjust nyan, saktong-sakto lang. Siyempre, i-check nyo pa rin yung handbrake. Baka mamaya masobrahan. Pati yung sa likod, titingnan nyo rin. Baka mamaya nag-stack up na. Okay, para maiwasan natin yung stack up ng brake shoe. So ito, okay na to. Hindi na katulad dati na napakataas mga bossing. Ngayon kung napapanood nyo yung una, ayan o. Okay, mga 4 clicks, 5 clicks, okay na yun. Goods na yun. So tingnan nyo pa rin yung likod so, baka para maiwasan mag-stack up yung kanyang brake shoe. Ayan, okay na to, ganyan lang kadali. Okay, papakita namin sa inyo kung kumusta naman. So dapat pre-wheel yung likod niya na, yung brake drum. Yan, so smooth na smooth yan. So ibig sabihin okay yung adjustment natin. Then sa kabila naman, punta tayo sa kabila. Ayan, ikutin din natin. So ganyan ang pag-check ng ng adjustment.